Alright, magandang araw mga kababayan. Welcome back dito sa AJ Commentary. So, ngayon po ang part 2 nung pinapaliwanag ko kanina tungkol sa two-thirds vote na kailangan para ma-convict ang isang nasasakdal sa impeachment court o sa impeachment trial na inaasahan natin mangyari sa July 6 o magsimula sa July 6. Pero bago po yan mga kababayan, yung hindi po nakapanood nun, sana po panoorin po ninyo. Napakaganda pong talakayan nun. At ngayon naman po, ay sana po wag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-like mga kababayan. So, ito po. So, ang una pong sinagot nating tanong noon, recap lang po tayo ha. Can the threshold be adjusted? Pwede bang babaan yung numero ng conviction number? Kailangan po ba talaga 16 na boto para ma-convict at 9 na boto para ma-acquit? Gaya ng pag pinagdedebatihan ngayon dahil doon sa Article 11 Section 6 ng 1987 Constitution, sinasabi sa huling bahagi, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. 2/3 of all the members of the Senate. Uulitin ko lamang po. Hindi po sinabi 16, ang sinabi po 2/3 of all the members of the Senate. Ang katwiran ng iba, kung 2/3, 24 ang Senado, dapat 16. General rule po yun, ang ating pong personal opinion. Dahil bakit po kaya hindi 16 ang sinulat doon sa konstitusyon? Siguro dahil posible sa mga naharap na panahon, paano kung magkaroon amendment sa batas, kung saan yung 24 Senado gawin nilang 36. 16 ba rin po ba ang kailangan lang na boto para ma-convict ang isang nasa impeachment trial? Maliit na porsyento na po yun ng 36. Kaya po sinabi 2/3, siguro dahil sa wisdom ng mga framers ng Constitution, pag nag-adjust man yung sitwasyon, mag-a-adjust yung 2/3. Yun po ang ating opinion, personal opinion. So, tinanong din natin at sinagot natin yung ikalawang katanungan sa una kong video, kung yung jurisprudence pa ng Avellino versus Cuenco, pwede bang gamitin doon dito sa sitwasyon natin ngayon, whether or not the jurisprudence on Avellino and Cuenco case be used or be implemented on this issue. Sinagot na po natin yan. Kaya maganda po mapanood niyo po yan mga kababayan. So dako po tayo sa pangatlong tanong natin. Ang ikatlong tanong natin, can Supreme Court issued clarification? Kumbaga po motu proprio. Pwede po bang maglabas na lang ng statement ang Supreme Court para sabihin o bigyan ng linaw ang sitwasyon? Ang tingin po natin diyan, hindi. Kasi po hindi naman po nagbibigay ng advisory opinion ang Supreme Court. At tandaan po natin, para po mangaialam ang Supreme Court sa isang petition, kung may petition man, there must be an actual case or controversy. So kung wala naman actual case or controversy, malamang yan hindi naman papakailaman yan ng Supreme Court. Kailan po magkakaroon ng actual case or controversy? Ang tingin po natin dyan, kapag nagkaroon na sa loob ng impeachment trial, pag nagsimula na at nagkaroon sila ng pagbabago ng rules, o hindi mapagbabago, kung nagkaroon sila ng isang rule, na o babaan natin yung threshold, at nagkaroon sila ng botohan, mga kababayan, kung may magko-question ng pangyayaring yon sa Supreme Court, yun meron ng actual case and controversy. Maaari ng pasukan. Kasi constitutional question yun. I think hindi yun basta political question. Kasi kung political question yan, malamang ibabasura lang yan ng Korte Suprema. But I think sa ating kaliitan, ang nakikita natin yun ay constitutional question. So ngayon mga kababayan, kung hindi mag-i-issue ng clarificatory statement itong Supreme Court dahil wala pa nga yung actual case or controversy, ano po kaya ang epekto? Ito po naisip ko lang, ng petition ni Alan Cayetano sa Supreme Court. Kung natatandaan po natin, konting recap po tayo. Nag-petition po ng status quo ante order itong si Senator Alan Cayetano. Kino-question po niya yung pangyayaring quorum noong June 3, kung saan naluklok si Senator Gatchalian bilang pro tempore. Sinasabi niya doon, hinihiling niya ang prayers nila doon na huwag kilalanin yon
At ang kilalanin yung sitwasyon bago June 3 na siya ang Senate President. So yung parting yun, mga kababayan, I think moot and academic na. Pwede nang ibasura yon ng Korte Suprema dahil nung June 17, official nang naluklok bilang Senate President na malinaw dahil may quorum na 13 at may botong 13 itong si Gatchalian. So I think moot and academic na yun. Pero ano pong epekto nandito? Dahil po doon sa parte ng petition ni Senator Alan Cayetano, meron po siyang kina-question doon. Kung papayagan, kung magaganto po kasi, kung papayagan daw yung logic ng grupo nila Gatchalian na ibababa yung threshold dahil ginamit nila Avellino versus Cuenco, posible kayang gamitin din nila yan para sa pagboto, yung threshold ng botohan sa impeachment trial. Kaya nga po yung sa una kong video, pinaliwanag ko, pwede bang magamit yung Avellino versus Cuenco? Yung jurisprudence na yan. Yung nagbigay po tayo ng ating sariling opinion, no? Hindi po yun kumbaga opinion ng kung sino man. Po yung personal ko pong opinion. Kaya nakikita ko po, pwedeng sabihin ng korte, siguro, sana sabihin ng Supreme Court na pwede natin sagutin itong ibang parte para magkaroon ng linaw. Sana wag nilang i-moot academic basta-basta yung buong petisyon. Pero alam naman po natin ng Supreme Court, mga kababayan, yan naman po ay talagang maayos magdesisyon. Kaya umaasa tayo na sana bigyan ng pansin yung ibang mga katanungan ni Senator Alan Cayetano. So ngayon po, bako po tayo sa ating ika-4 na tanong. When can they ask the Supreme Court to intervene? Kailan? Kaya po na nasabi natin kanina, ang tingin po natin dyan, makakapag-intervene lamang ang Korte Suprema kung may actual case or controversy na may magpipetition na manggagaling sa party of the party to the case, ha. Ayun po ang tingin natin dyan. Halimbawa po, kapag sa impeachment trial, nagmosyon ang prosecution, wag yung dapat hindi bilangin ng boto ng mga hindi naman uma-attend ng hearing na senator judge kasi hindi sila maka-attend. Suspended sila, nakakulong sila, o kaya naman nagtatago, o kaya naman kung ano mong dahilan. Ngayon, dahil po yan ay quasi-political and quasi-judicial body, maaari po magdesisyon yung mga senador, mga kababayan. Magbotohan sila doon, magdesisyon sila, huwag natin yan bilangin. O vice versa. Pag nangyari po yan, of course, ang defense, papalag po yan. Kukontrahin nila yan. Kukwestiyonin nila yan. Teka muna. Bakit ganyan ang desisyon? Dapat doon tayo nakapako sa 16 votes. Dapat bilangin. Kahit wala sila rito. So, ang pag ganun po ang nangyari, more or less, no? Sigurado po tayo yan na isa sa panig nila, malamang ang defense, pupunta yan at tatakbo yan sa Supreme Court para harangin o questionin yung naging desisyon na yon. Kung ganun man po ang magiging desisyon. Sa pagkakataong ngayon, siya po ay yung defense po ay party to the case at meron na pong actual case and controversy. Doon pwede na pong mag-intervene ang Supreme Court. Kasi may constitutional question na po eh. Ayun po ang tingin natin na constitutional question na po yun. Kasi malinaw po sa Article 11, Section 6, ulitin ko lamang po, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Ito po sa impeachment trial. So, kung gano'n naman po pala at matatanong nila, doon sa pagkakataong yun, pwede na mag-intervene ang Supreme Court, mga kababayan, at pag nag-intervene sila, of course, ang decision nila ang masusunod. Yung interpretation nila. Kapag sinabi nilang 16 votes pa rin yan, regardless, walang magagawa. 16 votes ang kailangan nyo. Kaya yung tanong natin, halimbawa, kung 24 kayo at 10 nag-resign, 14, lalabas doon kahit guilty yung nasasakdal, obligadong i-acquit dahil acquit na yun, automatic eh. Walang 16 eh. Pero nga, naalala ko po, sa law school po, sa statutory construction na subject namin, may sinasabi po doon na you don't interpret the statute on its absurdity. Hindi mo i-interpret ang statute o ang isang batas o kung ano man na sa kanyang na hindi logical. Kailangan i-interpret mo siya sa magiging kapakinabang para sa interes ng taong bayan, para sa i-interpret mo siya sa logical way.
mga kababayan. So yun po ang ating mga opinion. Sinagot po natin sa dalawang videos na to yung mga tanong natin na can the threshold be adjusted? Number 1. Number 2, whether or not the jurisprudence on Avellino versus Cuenco be used or be implemented on this issue. Number 3 nating tanong, can Supreme Court issue clarification like a motu proprio? Sinagot na rin po natin yan. Number 4 natin tanong, when can they ask the Supreme Court to intervene? At ganun din, bonus na natin yung kay Alan Cayetano petition kung ano epekto na napakaganda na petition niya yun at makakapagbigay ng linaw kung hindi i-declare na moot and academic ng Supreme Court. So sana po may natutunan tayo mga kababayan at maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong pakikinig. Hanggang dito po muna. Maraming salamat po. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-like mga kababayan. Salamat po sa inyo.